So I'm excited ka na magpapamanos na tulong sa Diyos because we have some Bibles here. Ano na yung mga Bibles dili na ato lang yung nakabalong mo basa o dili atong hatagan ng Bible. So ang Bible, sa kadakong importante ay mauni kanunay natin na daladalahon na makakauswag natin, na makagiyak na natin kanunay sa itong ginagawa. Then, our speaker tonight, no other than brother, isa siya ka-missionary, naabot niya na sa Basay, niya, nakaanak na siya before, with I think, mga isak na bulan, ayun, ibalik na po siya ng bandakit, hangtod ang Diyos na kinahilay sa pagbago ganiya, o ano na siya kasi na hawali sa pulong sa Ginoo. So, I'd like to introduce Brother Michael Kelly to share the word of God this evening. So, begin with the brother, Pastor Roland. So, first scripture that God gave me to read is Jeremiah 9:23-26. Ang unang book na ito ang pag-sigutan karon diri sa Jeremiah 9:23. Okay, thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches, but let him who glories glory in this, that he understands and knows me,
that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these I delight, says the Lord. Ang Ginoo nagsiling, ang mga manging-alamon hindi dapat magpabugal sang ila kaalam, ukon ang makusog nga mga tawo sang ila kusog, ukong ang mga manggaranon sang ila manggad. 24, kung mayara nga luyag, magpabugal, dapat siya magpabugal nga nakakilala kag nagadangop siya sa akon. Tungod kay ang akon gugma, mapinadayunon kag ginahimo ko ang makaigo kag matarong. Amo ini ang butang nga akon naluyagan. Ako ang Ginoo naghambal sini. Amen. Okay, so the Word of God is, or let's just read this next scripture. Romans 10:17. So next sang sunod, liwat na scripture pasahod ta diya sa John Romans 10:17. Okay. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Agod kay ang pagtuo nagahalin sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Okay, John 1:1-3. Kag sa Juan 1 verse 3, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. isang ginsuguran, amo na ang pulong, kag ang pulong upod sa Dios, kag ang pulong Dios. The same was in the beginning with God. Amo man nga ang sa sinugdan mao ang Dios. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So ang tanan nga mga butang nagahalin paagi sa iya o nagamugna paagi sa iya. Amen. Yes, and we all know John 3:16 says, So nabaluan naton diha sa John 3 sa 1:3. says, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Siling diha sa John 3:16 kay ginhigugma sa Dios ang bukos nga kalibutan, amo nga gipagdala niya ang iyang bugtong nga anak, agud nga ang kinsa nga magpamati kag magsalig sa iya makabaton sa kabuhi nga way sing katapusan. So Jesus is the Word of God, if you're supposed to believe it. So ang si Jesus amo gidya ang pulong sa Dios nga kinahanglan naton nga patihan. And Jesus, the scriptures, and like this scripture here that I read in Jeremiah, is teaching us that God is righteous. Ang siling dire sa pulong sa Ginoo nga nagsiling siya nga nagmatutok sa aton nga ang word of God is toward God. So, a lot of times in the world, people want to rely on their own morals and their own judgment. Damo nga mga tion nga ang tao gusto gabuhaton ang ilahang kaugalingon nga gusto. The Word of God says, all have sinned and fallen short of the glory of God. Ang siling sa pulong sa Dios, ang tanan nakasala kag nahilayo gid, nalayo na sa himaya sa Dios. So, we've all made mistakes. We've all stolen something. We've got an argument or a fight with brothers. Makahimo gid kita sa mga malaway kag hindi nami o kung mga magsalanan. So we've all sinned. Amo nang itawag ta nga makasasala. But God so loved the world that He sent His only begotten Son, Amo na ngaging higugma man sa Dios ang kalibutan, amo ngaging padala niya ang iyang bugtong nga anak. to die on the cross for us so that we wouldn't have to go to hell. Amo na nga para mamatay sa cross para ma-redeem kita. Because our morals weren't good enough to keep us from sinning. Kaya ang aton nga mga kabulutan
on, hindi ni siya nami sa atubangan sa Dios. So we have to believe in the Word of God and do and be obedient to what it tells us to do. Amo na Our kinahanglan mouths aren't kita good. mapati sa pulong sa Dios. So God wants us to put our faith in Him over ourselves, and the Word of God over what we think is right or wrong. Gusto sa Dios nga ang atong pagtuo magabuhat kita paagi sa atong pagtuo diha sa iya. In 2 Timothy 3:16, Sa 2 Timoteo 3:16 says, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. ang siling dire sa 2 Timoteo 3:16 siling niya ang bugos nga kasulatan ginsulat uban sa lamdag sa giya sa Dios kag mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran kag sa pagbadlong pagsaway kag pagtudlo kung saon pagkabuhi nga matuod. Alright, and then Hebrews 12:2 Kag sa Hebrews 12 says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. siling na dire ang mensahe nga siling niya dire ang mensahe nga ginhatag sa Dios sa mga anghel sa aton Hebrews 12 to sining niya dire hindi ta pag-ibulag ang aton panulok kang Jesus nga sa iya nagasantig ang aton pagtuo halin sa ginsuguran tubtob sang katapusan gingbatas niya ang mga pag-adto sa cross kag wala niya pagsapaka ang kaluanan nga mapatay siya paagi sini tungod sang kalipay nga nagahulat sa iya kag karon nagapuko siya sa tuo sang trono sang Dios. Amen. Jesus is the only one that could do this because he didn't fall short of his own word. So siya, si Jesus lang din ang magabuhat sang amo sini tungod kay may glory siya. Because the true salvation that God wants us to Kay understand ang tuod-tuod ng kaluwasan nga gusto sang Dios sa aton, is that He's saving us from sin. kay ginluwas kita niya halin sang aton pagkamakasala. So that we can go to a place where we'll never be hurt, we'll never cry, there'll be no more suffering, no more death. Para makaadto kita sa lugar na hindi na kita masakit, hindi na kita magaproblema, wala na dito sing kamatayon. Amen. Because sin causes suffering, sin causes hurt. That's why it's called sin. Amo na nga kay ang pagkamakasasala sa isa ka tawo Diyos kini sang pagka problemado kag pagkaluya sa tao. See, and by faith we accept through the Word of God. Paagi sang pagtuo makadawat kita sang mensahe sa Dios. None of us were there 2,000 years ago and saw Jesus die on the cross for our sake. Agod kay halin sang 2,000 years ago ging luwas kita. We gotta accept that He loves us more than we were able to love each other. So hindi gid kita maka-accept tungod kay gihigugma ta sa Dios, magahigugma kita sa aton isig ka ingon. And live the perfect life. Kag for us. magkabuhi kita sa perpekto nga pagkabuhi. Amen. Amen. And the kingdom of God is exactly that, the sinless perfection forever that He's trying to offer. Ang
ang gingharian sa Dios amo gid ang best example nga wala gid sang makasasala dito. And that's when we've truly been saved from sin and death. Amo na luwason kita niya gikan sa aton mga sala, gikan sa aton pagkamatay. Muna luwason kita niya. Because there's no more sin that will hurt us. Amod kay wala na dito sing sala nga makasakit sa aton. But at the same time, as He's going to protect us forever by teaching us to not sin. Sa samang paagi ang Dios nagaprotektar man sa aton. All those that rely on their own morals, on their own money or might or riches, Ang iba niya nagadepende sila sa ilang ng mga kwarta, sa ilang ng mga kayamanan. they haven't accepted the Word of God that they should rely on that. Pero dili sila dili sila mahimong makaikyos sa pulong sa Ginoo. Nga kinahanglan gyapon sila posalig sa Ginoo. So because they haven't accepted the Word of God, God can't free them from sin. Pero kung maano gid sila, magaano sila, magasalig sila sa Ginoo, ang Dios magahatag nila freedom nga malayo sila sa sala. Because the Word of God is what teaches us to not sin. Agod kay ang pulong sa Ginoo nagatoy-toy sa aton nga mo ngadto sa hindi makasala. That's why it says the eye of the Lord exercising loving kindness as it teaches us to not sin. Amo na nga ang siling sa pulong sa Ginoo nga siya gid ang Dios nga nagatudlo sa paghigugma. But it also says judgment of righteousness in the earth. Og siya usab judge ano siya sa makasasala pala iya hagit nga anoon gid na makasasala ano sa inong ko sinaman iya nga hindi ko kanang i-judge niya ba hukman niya okay hukman niya ang mga makasasala pero iya nga So God has to separate those who will continue in sin and won't repent from those who are perfect and will never sin. Ang Dios ging siparit niya, ging lahi niya ang mga tawo nga nagabuhat sang sala kag ang wala gabuhat sang sala. Amen. And He'll take those that repent and listen to the Word of God. Og iya nga kwaon kato nga mga nagapangayo sang pasaylo nga nagatuo, nagapati sang pulong sa Dios. Into His sinless perfection, into His kingdom. Dito sa iyang kingdom, iyang kapuyon sa walay dili makasala. But those that are hurtful and won't ever repent forever will be hurt forever. He'll send them to hell. Kag kato mga wala nangayo sang pasaylo, wala nagrepent sa ilang nga mga sala, magakadto sila sa wala sing katapusan nga kamatayon. Because they didn't accept the salvation that was freely offered in the Word of God. Kay wala hindi kayo sila hindi sila makadawat sa kaluwasan na gitagana sa Dios. Because the Word of God is saving us from sin. Agod siling ang pulong sa Ginoo nagaluwas sa aton gikan sa sala. So, I didn't want to go too long today because we're very So, hindi niya pagtaskong gid kayo ang iyang mensahe kay gusto niya nga hindi siya kay taas naman kayo ang oras mga kunsyon. So, if anybody hasn't accepted Jesus as their Savior, they will know that they have sinned or fallen short of the glory of God. They've gone to fight with their brother or sister. So, kung kinsa katong magadawat sa Hesus na mahimo nga magahinggaw sa sala nila, And pray this prayer with Roland as he'll pray. so magasunod mo sa atong nga pagampo. Yes, amen. Jesus, I accept that you died on the cross for me. So magsunod kita. Hesus nga namatay paagi sa akong sala. Nagasiling ka mo. I accept your word for saving me from sin. Dawaton ko ang imong nga pulong kag mao kini ang paagi nga maluwas ako. I accept this eternal salvation and I pray God to forgive me from my sin.
O madawat ako ang kaluwasan o imo kong pasayloon sa akong mga sala. And take me into your kingdom, my God. O ako dalon nimo diha sa imong gingharian. Salamat Ginoo. Among yatag ni Dora. Praise God. Okay. So, nakaintindi ba ta? Kung sa ka-importante ang tulong sa Diyos? Sino nakaintindi sa inyo sa gihambal sa ating utod? So, ang siling niya, nga ang siya doon ay burden nga magdala Bible, iyahaning ipalit nga Bible tungkol kay nahigugma siya sa mga kauturan diri sa kiling. And then, ang siling ko, kini nga Bible, mahal niya ang pagbakal sini. Pero tungkol kay nahigugma siya sa mga katauhan, ang mga kauturan diri sa kiling. Ang mga gusto siya, nagkarte siya din, kag hatag ng mga Bibles. So, importante, kaya nga ang ating nga kinabuhi, ari di sa Bible. Nakasalalay gid ang ating abuhi diri sa Bible. Ang pulong sa Dios na nagsiling, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang pulong sa Dios na sinugdanan, hallelujah, ginhatag ni sa Dios, ginpadayan ni sa Dios. In the beginning was the Word, sa sinugdan, amugin ang pulong. Diba? Ang mga bata diri, no? Ano ang unang word na ginghambal sa bata? Sino nanay diri? Ano ang word na unang-una sa pagkatao sa bata? Ano ang ginghambal sa bata? Mama. Okay. Ano pa? Ano pa? Uha. Diba? Uha. What's that uha? Oo. Ang word na uha, nakita ninyo na, nabigan pa sa sulod sa iyang, sa tiyan sa iyang mama. Giuhaw ang bata na makailas sa tunay na mama. Amen ba? So, ang word nga iyang giligok is uha. Meaning, nangita siya na makailas siya. Makita niya, makailas siya sa iyang mama. So, ang tao gani, ang tao subong na gusto makilala sa Diyos, mangita din siya na siya makailas kay Jesus. Diba? Kailan mo kay kung hindi mo gusto makilala ang Diyos na tagiya sa kabuhi mo. Kung hindi mo gusto, hindi ka magbatang sa Bible, ka masiling lang ka nga, ay amo man ang Bible. Ano lang man ang Bible. Piway ka kabalong ang Bible, hatag ng tulong sa Diyos, arakid sa iyo. Ang unang ginhatag sa Diyos, hindi lang ang Bible, kabuhi mo. Yung kabuhi mo, hatag galing sa Diyos. Amen ba? Hindi ka mabuhay, hindi ka magdako, kung naay ang Diyos. So, sino ba nakasiling maayo ang Diyos? Maayo ang Diyos siya ang naghatag sa imo sa kabuhi. Siya naghatag sa imo sa puso. Tungkol ka nahigog mo sa kanato, ang hanggang sa usa kautog subor, na nagsiling siya. Hallelujah, ang siling niya. At kung sino ang nagbatong kay Jesus Christ, may aragin kabuhi sa walang katapusan. Magkabatong ka sa kabuhi ka walang katapusan. Kaya nga, kung mamatay ka, hallelujah, masiling ka, asa mamatay ko ang kalago. Kasi ang tao may ara, spirit, soul, and body. Amen ba? Doon na tayo kalag. Ano ba kalag sa ilong mo kalagman? Kaluluwa? Ha? Kalagman. Ang ato niya nga lawas, may ara ng kalawas. Aring makita? Hindi may ara ka kalag. Ang espiritu. Ang espiritu nimo, hallelujah, mauna ang kalag. Ano na ang mga tubaw sa Ginoo? Ang espiritu nimo galing sa Diyos. Ang imong kalag, ano na, namabatyag sa imong lawas. Ano nang nagasulti, kanunay, na ikaw na nakapatol o kapuhi, galing sa Diyos. Gikan sa Diyos. So ano lang na importante ang Diyos sa atong nakabuhi? Kaya nga gusto natin nagpangabay kami na ang tao makakilala ng Diyos. Nga basking mga bata, makakatkom sila,
ngayon. Kaya kung kita, hallelujah, makabatong sa Diyos, o makakilala sa Diyos, o makasimba, makasbito ko, ang saad sa Diyos, makabatong kayo ng kinabuhin walang katapusan. Sino gusto? Amen? Gusto ka na makilala natin ang Diyos? That's why, dahil sa awan na experience, mga mangaranon na kung hindi mangaranon, masiling sila, ara na may relihiyon, ara na may kingkutan, why na may nagkapal sa relihiyon, nagkapal kami, kanang gugma magaling sa Diyos, ang Diyos na nagkupra kanino, ang Diyos na namatay kung nag-alam kanino, ang Diyos na nag-alam kanino, ang Diyos na nag-alam kanino, ang walang nag-alam kanino, na sila nag-ahagat kanino sa panalangin, pero Diyos na sa ginawang panalangin, grasya gikan sa Diyos, nagpupudawat ka, bumagan pa sa Diyos, ang panalangin niya anak sa imo. Tama ba? Ako ng saan sa Diyos. Ang saan sa Diyos na nasiling siya, for I know the plans I have for you. Ako lamang ang nasayon, ako lamang ang nakatalo, na sino ang mga tao na akong pagkatulong sa langit. Ako na magkagsimulan na ako ng tao mamatay, nasiling sila, may anak kita, siyang tagapingin pangabdi. Di ko may sa kapatong sa Ginoo, masiling ka, maghambal pa ba siya? Lord, asa na ka doon? Lord, pasendong ako. Wala na! Kasi wala nang gininawa. Pero saan kang bali ka? Gusto mo makilala ang Diyos? Gusto mo matulong ang Diyos? Then, masiling ka, wow, aligin ang labay sa kabuhi ko. Aligin ang tulong sa Diyos. Naging lumos sa Ginoo. At kung sino magbasa sa tulong sa Diyos, i-bless sa Ginoo. According in Revelation chapter 1 verse 3. Blessed. Amen? Blessed. Bulahan sila na magbasa sa tulong sa Diyos. Magbasa ganito sa comics, maglanto ganito sa TV, na kanamigid, na aragid sa paratastas, and then parang excited ka, dulang ka. Grade 3, kabalo na ka magbasa. Sige, grade 3 only. So, grade 4, grade 5, grade 6, first year, second year, college, okay. Pwede mo linya din. Linya ka? Grade 3 ha? Walang grade 2, walang grade 1. Only grade 3. Kaya hindi. Grade 3 pataas. Kaya nga ang Bible, hindi niya basta-basta. Nag-ato lang sinisipitan. Nag-ato lang ginabay-dabay. Aboy-aboy. Hindi. Ang Bible niya pulong niya sa Diyos. So ang sponsor ani, Wonder God, Brother Michael Keeley. He's the one who wrote this Bible. Diyos, ayan ang Panginoon. And sige po, iligay mo na ito nga Bible. Palinya lang, grade 3, 2 pataas. Okay, grade 3. Sige, linya na ko mo. Okay, Brother Michael, you stand here. And you're the one who is in the Bible. Okay, grade 3, linya na ko mo. Ang mga may asawa, million man, o hapon man, mga adult man, okay, pwede na, ma'am. Grade 3, sige, grade 3 lang, grade 3 only. Hindi kid magpamakat. Yes. Ano na na, sige. Grade 3, pataas. Hindi pag-ibilin ang Bible. During Sunday, datokin ang Bible. Lagi sa pangalan ninyo ha. Lagi sa pangalan. Sige, pataas. Mga dako, sige ka mo. Mga dako, ikaw din, anong plano? Okay, salamat brother. That's for you. Okay, sino ka? Kaya na pa? Okay, no? Anong plano? Brother Michael will give if you are grateful to
Okay. Salamat. So, binarbitan sa Diyos. Okay, so, salamat sa Ginoo. Anong pinapagdan ng Diyos? Pwede na po, makalitin yung makapit ko pa tanan together with your Bible. Diri ka tanan sa stage. Diri ka tanan. Tatatong na kadawat ko Bible. Diri ka tanan, magpicture ka. Sige, bata, di na ako bata. Ang mga dako, diri sa tuyo. Okay. Other Bible? Here. Okay. We want all the Bibles up. Bibles up. Bibles up. Bibles up. Okay. Oh, the camera is there. Switch ko na sa camera. Switch the camera. Oh, it's turning off. I think it's low bat. Wala mo ko. It's out. There's an out. There's a gift. Oh, just. Can you help us out? Hindi takabaluan eh. Nung So just run, Brother Michael. Then you open the camera. Just run, then you look back. Where's the button? Insert the post.